Oh, 'di ba? Nagkamali ba ako? Ayan na. Nanggugulo na sila. Nanggugulo na sila, Sara sila Pulong, yung plano nila, ginagawa na nila with the INC, naglabas na sila ng pera, ready na yung mga suicide bomber, ready na yung mga suicide assassin, na mga ISIS at BIFF ba yung tawag dyan? Kasi yung dumating sa akin na intel, yung malalim yung pagkakasalita nila sa mga military words, hindi ko maintindihan. So, ipinasa ko na lang na ipinasa. Na talagang sa darating na November 16, 17, and 18, magkakaroon ng gulo. Boss, binata ko. Painom nga muna ng tubig. Excuse me. Magkakaroon siya ng gulo kasi ang gusto nila pababain si PBBM. Hindi mo naman mapapababa si PBBM kung sigaw ka lang ng sigaw na BBM resign. BBM resign hanggang sa kapusing ka, maubusan ka ng boses. Hindi bababa ang presidente. Bababa lang, may chance lang na bumaba ang presidente or mapababa ang presidente kung ang mangyayari ay yung katulad ng kay Cory. Yung papasukin nila ang Malacanang. So dahil sa nakakasanayan from 16 to 18 at yan ay yung huling baraha ng mga Duterte para maipanalo nila at mapababa nila si PBBM, kinakain ko linang, may langaw. Mapababa nila si PBBM, syempre, may gulong mangyayari. Nasa script lahat yan. Even yung paglabas ni Saldico kahapon. Nasa script yan. Nung lumabas si Guteza, lumabas siya para paapuyin yung galit ng tao kay Martin Romualdez, kay Congressman Martin. Ngayon naman, lumabas si Saldico para paapuyin lalo ang galit ng mga tao kay Congressman Martin at kay PBBM na sinasabi niyang may kinalaman dun sa BICAM insertion, which is, Diyos ko, vinito na nga. At saka kung gusto nga naman ng presidente na magkaroon siya ng pera, sa NEP pa lang, lilagay niya na yan, hindi na sa BICAM. Kasi NEP ang presidente ang ang nagdesisyon sa NEP ng isang ahensya. So, dun pa lang, di sana, nag-insert na siya nag-insert. Para meron siyang kitain, di ba? Mali kasi yung script. Maling-mali. Kung dati sinasabi kasi ni Saldico na ayaw daw siya pauwiin. Pero hindi. Meron isang article na pinauwi siya. Ayaw niya umuwi. Pangalawa, kung nangurakot din si BBM, kung nangurakot din si Martin Romualdez at nangurakot ka rin, pare-pareho kayo nangurakot, bakit natatakot kang lumabas? Kung may ebidensya ka, bakit hindi mo ilabas? Diba? Yun lang naman yun. Higit sa lahat, makapangyarihang tao ka, Saldico. Sa mga politicians, isa ka sa powerful kasi sobra yung yaman mo. And GMA days pa lang, talagang umaariba ka na. From GMA to BBM nga, napasok mo. At biro mo, ang SALN mo ng 2019, hindi ka pa pumapasok sa Congress, is nasa 4 billion na yata yung SALN mo eh. Sa dami mong business, may mga hotels ka, resorts, ayan, tapos, yung construction company mo. Diba? Marami ka pang, actually yung yung mga jet, business niya rin yun. Pinaparentahan niya rin yun. Parang ang alam ko, umpisahan niya lang yatang yung ihanap ng magma-market, parang ganun.
marami siyang business. Talagang umalig ba siya nung panahon ni GMA hanggang kay Duterte. Hindi magandang ano ng boses ko ngayon. Ang lakas makabinata. Na-stress kasi ako. Yung, alam mo yung linapag ko na lahat. Hindi naman ako nagmamagaling or what ha. Ang dami kong info na ilinabas. Tapos, may isang bagay akong hiniling na ilabas nila dahil yun ang makakapagpabagsak kay Sara. Hindi sila gumalaw. Kaya sobrang sama ng loob ko kasi bukod sa naawa ko dun sa tao na ipinangako ko na ipaglalaban ko siya, and ayoko talaga may makaupong Duterte, na may makabalik na Duterte dahil sobra talaga yung kademonyohan ng mga yan. Biro mo, impeachment pa lang, hindi pa nag-decide ang Supreme Court, inilapit ko na to sa matataas na tao na kung gusto niyo matuloy ang impeachment ni Sara, ilabas niyo siya. Ito yung sinasabi kong alas. Wala. Hindi sila nakinig. Basta ako, linatag ko na lahat. Pero alam ko lahat ng ginawa ni Sara tungkol dun sa confidential funds, sa pera sa DepEd. Naikwento sa akin yan. Documented sa akin yan. Kaya ako, naniniwala ako na yung confidential fund is linustay. Ang confidential fund kasi saka ang intelligence funds, lalo na kapag nasa mataas na position ka, ginagastos talaga yan sa mga militar, sa mga sundalo mo, sa mga private army mo. Kasi pag nagkaroon ng destabilisasyon or yung parang tinatawag na kaguluhan, kunyari kaguluhan na apektado ang bansa, ayan, kailangan mo yan. Kailangan mo ng intel, kailangan mong malaman kung sino yung mga kumakalaban sa'yo, kailangan mong malaman kung sino yung mga kakalabanin mo, diba? Lahat yan napupunta sa mga militar, sa mga alaga nila sa Sara Army. Ilan bang Sara Army? Paano niyo ba yan sisweldohan monthly? Yung mga 3,000 yata merong Sara Armies. Yung mga retired generals, Sara Army yan. Yung mga Marines na retired. Iba pa kasi yung tawag nila dun sa talagang militar na may posisyon tapos DDS pa rin. May grupo silang tawag dyan yung basta maalala ko rin yan. Kaya remember na gusto ni Sara dati makuha DND, yung Department of National Defense. 'Di ba? Kababae mong tao. So, DND yung kukunin mo. Ibig sabihin, gusto mo maging powerful. Unang-una, kailangan mo yung kasi wala ka namang alam. Hindi ka nga ganun katalinuhan. Wala ka naman nagawa sa bayan. Paano ka magiging presidente? Di, kudita, saka militar. Yun yung tanging paraan para maging presidente ka. Pero kung magbobotohan ngayon, as isasama mo si Lenny, ay, lot-lot ka girl. Wakeme. Lot-lot ka. Hindi yan titigil. Hindi niya paaabutin yung time na pwede siyang i-impeach uli. Kaya yan nagmamadaling makaupo, pati ang INC, nagmamadali din, akala mo milakad. Nakala mo naman may ambag sa bayan, nagbabayad ng tax para rally, di ba? Di ba libre sila sa tax kasi nga religion sila. Tapos bukod pa dun, may pwesto pa yan sa sa gobyerno, si Eduardo, Special Envoy for OFWs. Hindi mo alam kung anong pinaglalaban nila. Parang yung kailangan mapababa si PBBM agad. Anong meron? Ano kaya meron, no? Sa palagay nyo? Sabihin ko sa inyo kung ano meron, ha? Matatapos na kasi yung video. 10 seconds na lang. Churut sa akbe. Sabi ko sa inyo di titigil yun Kala mo naman